Maulan at malamig na araw at nakakagutom na rin. Naisipan ko magluto ng isa sa mga paborito ng mga taga Bicol na merienda. Inihanda ko lang yung mga gagamitin ko na ingredients para sa ibibake ko na tinapay na talagang paborito ng mga Bicolano. Ito yung unang pagkakataon na gagamitin ko yung aming oven dito sa bahay, kaya medyo na-excite na rin ako ng konti. Kung mapapansin nyo, di ko na pina-active yung yeast. Usually kasi yung ginagawa ko kapag unang bukas ng yeast ay dinedirekta ko na nailagay sa arena. Pagkatapos ay linagyan ko na rin ng asukal at ng asin. Bali di na ako nag-measure ng mga ingredients, tansya-tansya na lang at pakiramdaman. Nung nahalo ko na yung mga dry ingredients, naglagay na rin ako ng warm fresh milk at tubig. Halos makalimutan ko na maglagay ng shortening, buti na lang naalala ko. At linagyan ko agad ng sunflower oil. Pagkatapos ay minasa ko na yung dough hanggang sa maabot ko yung texture na gusto ko. Medyo natagalan lang ako sa pagmasa ng dough dahil mano-mano lang dahil wala rin kaming mixer dito sa bahay. Pagkatapos ko mamasa ay hinorma ko lang to ng pabilog at linagay ko sa bowl. Pagkatapos tinakpan ko na ng cling wrap at pinapahinga muna ng 30 minutes dahil pagod na sa bugbog ng aking pagmasa. Habang nagpapaalsa ako ng dough, sinunod ko na rin yung palaman ng tinapay. Naglaga lang ako ng 4 na itlog, pagkatapos sinunod ko ng lutuin yung asado. Siguro may idea na kayo kung anong gagawin ko. Oo, tama yung nasa isip nyo. Gagawa ako ng siopaw. Pero toasted, yung ginawa ko lang sa asado ay ginisa ko lang yung bawang at giniling na karne. Pagkatapos linagyan ko ng paminta, toyo na silver swan, oyster sauce, hoisin sauce at asukal. Di na ako naglagay ng asin dahil para sa akin ay swak na yung alat sa mga linagay kong sauce. Pagkatapos ko maluto yung asado ay linagay ko muna ito sa freezer ng kaunting minuto para lumamig. Binalatan ko na rin yung itlog at hiniwa. Pagkatapos ko mabalatan at mahiwa yung itlog ay kinuha ko na rin yung aking dough para simulan na ang aking toasted siopaw. Uulitin ko lang, wala akong eksaktong sukat ng mga ingredients. Bumase lang ako sa kalabog ng aking dibdib. At kahit nung nasa barko pa ako, talagang pakiramdaman lang ang aking mga banat. Simple lang gumawa ng siopaw. Marunong ka lang gumawa ng basic dough, maglaga ng itlog at magluto ng asado ay talagang makakagawa ka ng siopaw. Basta may oven ka lang. At kung wala naman, pwede rin naman i-steam. Naalala ko nung college ako, madalas akong bumili ng toasted siopaw kapag nagugutom ako sa hapon at tag 7 pesos lang ang isa. At may panulak pa na soft drinks. Medyo naparami yung nagawa ko na siopaw dahil 3 lang naman kaming kakain. Pero okay lang naman dahil di naman ito masasayang. Areglado na yung aking siopaw at para maging toasted, syempre ilinagay ko na sa oven. Bali yung temperature niya ay 200 degrees Celsius at binake ko lang ng 16 minutes. Dahil luto na yung aking toasted siopaw, sinunod ko na yung kapartner. Ito yung sikat na pansit sa Bicol. Walang iba kundi ang pansit bato. Baka isipin nyo pansit na gawa sa bato. Tinawag na pansit bato dahil sa Bicol may lugar na ang tawag ay bato at dun yung maraming gumagawa ng pansit. Kaya naipangalan ay pansit bato. Simple lang itong lutuin. Hiniwa ko lang yung pork belly, bawang, sibuyas at repolyo. Di na kailangan ng maraming sahog sa pansit na to. Minsan nga kapag nagluluto ako nito ay wala ng sahog. Basta may pork cubes o kaya naman chicken cubes ay swak na rin yung lasa. Pero kung meron ka rin lang naman ng pangsahog, lagyan mo na para mas special tignan at kainin. Pagkatapos ko na mahiwa yung mga sahog ay agad na rin ako naglagay ng mantika sa kawali at tinusta ko muna yung pork belly hanggang sa mag golden brown.
Pagkatapos na maging golden brown na yung pork belly ay iginilit ko lang ito sa kawali, tapos linagay ko na yung bawang at sibuyas para magisa. Sunod, linagay ko na yung toyo na Silver Swan, oyster sauce at tubig at inantay ko na rin na kumulo. Ang pagkakaiba pala ng pansit bato, medyo maliit lang siya sa karaniwan na pansit at ang pagluluto nito ay medyo maraming tubig. Parang may pagkalumi lang siya. Kung makakapunta kayo sa Bicol bukod sa Kinalas, try nyo rin ang pansit bato. Kung minsan nga, meron kaming tinatawag na halo. Ito yung kanin or fried rice na nasa ibabaw ay pansit bato at dinuguan. Sinisigurado ko sa inyo na talagang magugustuhan nyo yan. At ayun na nga, luto na ang pansit bato. Nakapares naman ay toasted siopaw. Chibuga na! Muli, ako ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor, na nagsasabing pag may sipag at tiyaga, may toasted siopaw at pansit bato. Paalam! Kusinerong Mayor, ang kasama nyo sa biyaheng masaya. Sumama kayo, sumama ka sa biyahe. Di masaya kay Kusinero.